po mga minamahal po naming Batang Quiapo. Kayo po ay kanina pa naririto upang masaksihan at lalo tigit po ay marinig ang lahat ng mga mensahe po ng ating pong minamahal na Yorme's Choice at gayon din po ang maramdaman lalo tigit ang pagmamahal ng tambalang Yorme at Vice Mayor Chi Atienza. Kaya nga po muli po, parinig naman po ng isang malakas na palakpakan na may kasamang hiyawan! Subukan nga po natin kung sino po ang pinakamalakas ngayong gabi. Magpalakpakan nga po ang aking mga nasa Nangka! Aba, siguro hindi magpapatalo ang aking mga nasa Wakani! Subukan nga natin ang mga nasa harap! Ibang-iba talaga ang power ng ating mga minamahal na taga-Distrito 3. At syempre, alam ko po at ramdam ko na rin po na talagang lahat tayo ay sabik na pong marinig ang tinig ng ating pong pinakahihintay ang talaga namang minamahal nating ikalawang Pangulo. Muli po mga minamahal ko pong mga taga-Distrito 3, ang taus-pusong pasasalamat po sa inyo. Maraming salamat po mga taga-Distrito 3. Handang-handa na ba kayo? At sa mga pagkakataon pong ito, isang malaking karangalan po ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang batang galing sa hirap, nagsumikap. Ang batang Maynila, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Magandang gabi mga Batang Quiapo! Nako, balita ko, kanina pa kayong alas 6 ng gabi. Di wala nagsaing sa bahay. Patay. Maraming titilapong kaldero. Kung wala nagsaing sa bahay, wala pa rin kumakain. Sigurado kayo? O ngayon, dapat ako magsasalita. Pero ngayong gabi, very special ang gabing ito sa Quiapo. Dahil mas gugustuhin ko na mapakinggan ninyo ang mensahe sa inyo mismo ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Na dadalhin sa atin ang mensahe na yan ng kanyang maganda at magaling na anak na Vice President Sara Duterte. Maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw maayong gabi kaninyong tanan. Magandang gabi sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat tayo sa ating babalik na Mayor Isko Moreno Dumagoso sa kaniyang pagpapahiram sa atin ng stage, ng ilaw, ng kuryente, ng mikropono para mapaabot sa inyo ang aming mga mensahe ngayong gabi na ito. Pangalawang pagpapasalamat ay sa inyong lahat, mga kababayan, dahil marami sa inyo ang hindi pa kumakain, hindi pa nagluto, pero
galing pa sa trabaho, pero nandito kayo para makinig sa amin at sa aming mga mensahe para sa bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam nyo, kahit saan man ako pumunta ngayon, galing kaming Samar, tumawid kaming Leyte, tumawid kaming Cebu, tumawid kaming Negros, pumunta ako nung isang kagabi dito sa syudad ng Maynila, kaninang umaga sa Quezon City. Ngayon bumalik na naman ako sa syudad ng Maynila. Ang sigaw ng mga tao ay Duterte. Baka lang po, nakakalimutan ninyo na hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Pero nandito ako para maglabas ng nararamdaman ng karamihan ng taong bayan sa ating pamahalaan ngayon. Pero tapusin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Ang sunod po na pagpapasalamat ay mula sa akin, personal, sa inyong lahat, mula sa mga kasamahan ko at sa aming opisina sa tanggapan ng pangalawang Pangulo sa inyong patuloy na suporta at pagtitiwala sa aming lahat. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan. Pagpapasalamat ay mula po sa pamilya namin, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating bayan. Dako kaayo ang amuang utang nga kabubuton kaninyong tanan sa oportunidad na ginahatag ninyo kanamo nga mga makaserbisyo sa ato ang nasod. Daghan kaayong salamat. Daghan salamat. Alam nyo, marami sa ating mga problema ngayon ay dahil sa ugali nating mga Pilipino kung paano tayo pumipili ng leader ng ating mga komunidad at ng ating bayan. Una na ugali ng Pilipino ay kung sino yung nagpapatawa sa kanila, sumasayaw, kumakanta, na-entertain sila, ay yun ang naaalala nila pag-upo nila doon sa presinto, sa voting precinct natin. Hindi na natin tinatanong, ano ba ang pangako ng tao na ito nung siya ay tumayo sa entablado para mangampanya. Tinupad ba niya ang kanyang pangako? Yan ang ugali natin. Maganda sa paningin, sumasayaw, na-entertain ako, naaaliw ako sa kanya, iboboto ko siya. Hindi na natin tinanong, noong ba ikaw ay nangako na 20 pesos ang kilo ng bigas ay tinupad mo ba? Pangako noong taon 2022 na kampanya, 3 taon kinalimutan at ngayon may darating na naman na halalan. Meron na naman tayong kuno 20 pesos na bigas doon sa Visayas. Na para bang nakalimutan na ang Luzon at Mindanao dahil hinahabol ang boto ng Visayas. Yan ang ugali natin. Hindi na natin tinatanong nung tumayo ka ba,
binigay mo ba yung pangako mo? Pangalawang ugali ng mga Pilipino sa pagpili ng kanilang mga leader. Galing sa pamilyang mga politiko, galing sa sikat na apelido, na endorso ng sikat at mahal natin na tao, ay automatic ang boto natin. Hindi dahil Duterte yan, ay automatic ang boto ninyo. Dapat tinitingnan din ninyo, ano ba ang kapasidad at abilidad ng tao na ito. Duterte ka, pero ano ang kaya mong gawin para sa bayan? Kailangan ko banggitin na ang congressman ninyo dito sa distrito, ay, inendorso mo ba? Yan. An example. Ang sample ng automatic yung boto natin, sikat, endorse ng sikat, galing sa pamilya ng mga politiko Duterte, yan, boto natin yan. Ganyan ang ugali nating mga Pilipino. Alam nyo, yung congressman nyo, si Joel Chua ba yun? Sabi nung isang kaibigan ko na tiga Cebu, na kaibigan din niya. Sabi niya, pare, bakit mo naman ginaganyan si Sara? Wala naman niyang ginawa sa iyo. Sinisira mo ang pangalan. Sabi niya doon sa kaibigan namin, putang ina pare, hindi ko naman kilala si Sara at hindi niya ako kilala. So ano bang pakialam ko sa kanya? Putang ina rin. Putang ina niya rin. Nandito ako ngayon sa distrito niya. Nagpapakilala ako sa inyong lahat. Ako si Sara Duterte. Kaya ko makipag-away sa kanal.